Breaking news! Tito Soto iginiit na mahihina ang kokote ng kanyang mga kritiko sa issue ng Supreme Court ruling. Mariing ipinagtanggol ni Senate President Tito Soto ang kanyang posisyon, kaugnay ng naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, kasabay ng matapang na pahayag laban sa mga bumabatiko sa kanyab na anyay pawang puro troll at may mahihinang kokote. Sa isang panayam sa programa ng veteranong broadcaster na si Mon Tulfo, kung saan nagkataong isa sa mga panauhin ay si former COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon, sinabi ni Soto na madalas daw siyang tanungin ng kanyang mga kritiko kung ano ang kanyang karapatan magsalita sa usaping legal gayong hindi naman siya abogado o hukom. Sa parehong diskusyon, tinanong siya ni Attorney Rowena Guanzon kung sino-sino ang mga nagsabing tama ang kanyang posisyon. Agad namang tumugon si Soto at pinangalanan ang ilang personalidad na anyay sumusuporta sa kanyang pananaw si Renato Puno, si Manolo Quezon, si Father Rangelio Aquino sumasang-ayon sa sinasabi ko. Ngayon, sino ang mga nagsasabing mali ako at nakikialam ako? Puro troll. Ang nagsasabing mali ako ay yung mga mahihina ang kokote. Pwede ba mag-usapan ang sunod na impeachment? So kung hindi na po makakaboto si Bato, edi -1 na po ang mga anti-impeachment kay VP Sara. Parehong merong impeachment na padating sa amin. I don't know kung papasa sa House, pero medyo medyo ang kilos ng impeachment because of the Supreme Court decision. As a matter of fact, pagkakit natin na pag-usapan natin yung impeachment at saka yung mga nabitawang pong salita tungkol sa Supreme Court decision, I just want naman ang aking perspective at sa mga doesn't matter if it's VP or Bongbong Marcos, it doesn't matter ang court decision. Ay, yung disappointment ko doon sa mga factual errors na nakita ko doon sa original decision na hindi in-address dito sa pangalawang decision. Yun ang aking punto. Wala akong kinikilingan na dapat. So, dito sa kanilang dalawang impeachment na nakapending sa House, I think, well, ngayon pa lang ang time kay VP Sara. Paghahandaan namin yan. At ako, pinaghahandaan ko yan. Hindi naman ako matutulog sa pansitan dyan. As a matter of fact, I started my briefings ng rules of court sapagkat hindi pwedeng puro rules court parliamentary rules at saka rules of the impeachment court. Kailangan din may kakombinasyon ng rules of court yan. Kaya nagbi-briefing ako dyan kasalukuyan. Marami nagsasabi na dapat hindi ka raw nag-comment ng gano'n dahil hindi ka naman daw abogado. Tito Sen, merong online question. Sige, go ahead po. Hindi, yung comment, may comment yung sinabi ko. Hindi kailangan maging hindi ka kailangan maging abogado para makakita ng pagkakamali. At sa tingin mo ay mali. Hindi ka kailangan maging abogado or engineer pa or whatever. But you admit that you do not really know. Basta may mali, sir. Di ba? Yun ang punto ron. But I have to ask the hard question. But well, you have to admit, sir, that you are not an expert on principles of constitutional law. Yeah, more or less I am familiar. Hindi naman ako hindi nagbabasa. That's why, as a matter of fact, you said overbreath. Overreach. Overreach or overbreath? Sabi niya overreach. The Supreme Court had an overreach. Overreach ang tingin ko dahil ang tingin ko nag-a-amend sila ng konstitusyon. Hindi balay kung yung mga batas namin sasabihin nila mali ito dapat nasusunod, ito unconstitutional. Okay yan. Pero pag konstitusyon, hindi kami mismo, hindi namin magalaw yung konstitusyon. Bakit siya? Di ba ganun yung punto doon eh. Pero SP, may mali siya kasi yung ibasang tanong sa iyo na Kaya, hindi ka nga dapat po to take sides kasi in the event na ma-impeach yung dalawa,
President. Hindi po ba? Mali sila. Wala akong besides kay Sara o kay Mark. Hindi ika nga dahil involved si Duterte or involved si Marcos dito. Makikita nyo, if you want to see the difference, all you need to do is read the original decision lang. Tapos tignan nyo yung decision dito ngayon. Wala naman akong sinabi ro sa 2025 eh. Pero dito tignan nyo rito sa January 28, 2026, tignan nyo yung mga pagkakaiba. Tingnan nyo, does it address the problem? Hindi eh. Yung tinatawag nating judicial legislation ang tingin ko nangyayari. Ngayon, sasabihin nila, anong karapatan ko? Wala naman, hindi naman ako abogado, hindi ako naging judge or whatever. Tingnan nyo yung sinasabi ng mga dating Chief Justice. Tingnan nyo yung sinasabi ng mga matatalino at mga legal luminaries. Ang sinasabi nila, tama si Soto eh. So you don't need to be a lawyer Sino to po ang find nagsabi na justice, Sino? SP? Justice Renato Puno. Riddick Gomez, si Manolo Quezon, sila mga si Father Ranquillo Aquino. Basahin niyo po yung mga column nila, mga komentaryo nila at basahin niyo rin yung mga feedback. Makikita mo yung mga sumasang-ayon sa sinasabi ko, puro mga illegal luminaries nakakaintindi. So how At will you kung now... sino bumabatikos, yung mga si Dean Santa Maria ng FEULO. Ateneo, sinasabi mismo na tama ako. Ngayon, sino yung mga nagsasabing mali ako at nakikialam ako? Puro troll. Puro ikangay kakampi ng kaninong grupo. Ang nagsasabing mali ako, yung mga mahina ang kakote ng intindimiento dahil pinipilit nila kinakampihan ko daw si Marcos o kinakampihan ko daw si Duterte, si Sara. Even Justice Ascuna agrees. One of the writers of the Constitution and a former justice of the Supreme Court, di ba? Si Father Aquino is the son of a former Supreme Court justice. He's not a lawyer, sir. He's not a lawyer. Tama ako eh. He's not a lawyer, but he's a He's jurist. dean. He's dean. Yung But bang, he's Tito Sen, yung mga lolo mo, si Senator Filimon Soto at saka si Senator Vicente Soto the first. Yung ba yung mga abogado? Yes, parehong abogado yun. At saka parehong writer ng Constitution natin yun. Kasi 1945. yung si Vicente Soto the first, siya yung author ng Press Freedom Law. Yes, of course. Parehong abogado yun. As a matter of fact, noong 1917, the first Senate, merong isang family name doon na nasa family name ng Do in both years, 2017 and 1917, after 17 years. Anyway, So, hindi SP, naman... sorry, SP, paano Yes. niyo po ngayon what do you call this? How will you show the public now that you are not biased against VP Sara when her case goes up to the Senate? Oh, definitely, I'm Paano unbiased. nyo may papakita? I will be unbiased. I will be impartial. But what I'm saying is that, do you think because of the amendments that the Supreme Court posed to the Constitution and how impeachment should be done, sa tingin niyo ba makakarating ang impeachment sa amin? Ang tingin ko, impeachment has become very difficult because of this Supreme Court decision. That is my point. It's not against Sara. It's not against a BBM tawag dito, impeachment. Kaya doon sila nagkakamali. Akala nila gusto ko lang matuloy yung impeachment ni Sara. Hindi. Mas gusto ko nga hindi matuloy yun eh. Ang sinasabi ko,
Mali. Bakit? Oh, sige, isa-isa natin para ikakay maisip ng mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga kumukontra. Ano? Meron silang error na napakalaki. Pagdating sa, ito hindi kailangan abogado dito, kailangan parliamentarian katulad ko. Maling-mali sila sa adjournment. Sa desisyon ng Supreme Court, tignan nyo, nakalagay, Congress daw, nag-adjourn CNDE ng February 6. Kaya namatay daw lahat ng ang articles of impeachment at lahat ng mga bata. No, that never happens. Ang adjournment CNDE was June 14. Ang adjournment CNDE, pag namatay yung Congress, for example, in this case now, it's the first regular session of the 20th Congress. Now, pagdating ng June, ng June of 2028, that is the only time na may adjournment CNDE. So walang adjournment CNDE ng February 6. Sabi ng Supreme Court, nag-adjourn daw. Hindi. Nag-break for the election. So hindi ba error yun? Ang tindi yun. Ano ba difference ng adjournment at adjournment CNDE? Di ba? Senator, Oh, sinasabi maligtago mo, pa mali rin yan. eh. Factual error no, sa factual error on the decision. Correct. Oh, correct. Another one. Sabi nila, hindi raw nag-plenary session ang Congress. Sa decision yan, sa 2012, hindi raw nag-plenary session ng Congress para ipasa yung articles of impeachment. Sabi ng ABS-CBN report. Ang sinight ng Supreme Court, ABS-CBN report, wala nang franchise yun eh. Oh, ano nangyari? Sabi ng ABS-CBN, nakakatawa, sabi ng ABS-CBN, mali po kayo kasi wala po kami sinasabing gano'n dahil nag-plenary ang Congress. O hindi ba error yun? Hindi ba? Kailangan ba maging lawyer ka para makita mo yung pagkakamali na yun? Meron bang isang malalang malala na dadagdagan ngayon? Noong 2025, desisyon nila, they agreed with Congress na iba ang calendar days sa session days. Ngayon, sa decision nila ngayon, basahin nyo. Ano ito? Page 42 and 43 of their decision. Sinasabi nila ngayon, ang session days daw sa calendar days pareho. Paano naging pareho? You don't need to be major in English katulad ko para malaman mo na ang session days iba sa calendar days. Lalo na kami mga parliamentarians. Why? Ang calendar days, 1 to 31. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Yun, calendar days yun. Anong session days? Pag may session. Di ba? Common sense. Session days. Ilan ang session days ng Senate? 3. Sa iloob na isang linggo. Ganon din ang House. O, bakit mo sasabihin na they did not, nakagit sa decision, di raw nagawa within 10 calendar days. Session days nga nakalagay sa Constitution eh. So, itong araw na to, let's say hello? Yes. Go ahead. Dito kami. Palagay mo, itong araw na ito, nag-session kami. Parating ngayon, February 2. Nag-suspend kami. At magre-resume kami bukas. Ano ang journal bukas? February 2 pa rin. Session day pa rin. Continuation. Section. Isang day pa rin yun. Supreme Court ka, hindi mo alam? Ang definition ng calendar at saka ng session day. Ba't hindi ko pupunahin? Hindi ba? Five times na akong senador. I am the only senator in the Philippines that has been elected 5 times. True. Oh, kaya ako paniwalaan nila pagdating dyan sa issue ng session days at calendar days. Tito Sen, are you doing anything? Are you going to do something about it? I mean, legally, to affect this decision, to question this decision? May plano ba kayo? Well, Or are you gonna... at this point, I would rather wait na lang din ongoing sila sa articles of impeachment against President Marcos and then against Vice President Sara. Hayaan na natin muna. Siguro, I don't know if there is a way we can convince the Supreme Court to address that issue in the Constitution. Kasi if you read the column today of Father Aquino, sinasabi niya na mayroong particular provision do sa Constitution na ang dating parang binibigyan ng power
ang tawag dito ang Supreme Court para mag-amend. May parang silang judicial power of review sa Article 8 Section 1 pero ang nangyayari parang judicial legislation power. So, siguro we can look into that. Yan ang nakikita kong remedyo rito para in the future hindi mangyayari ito. But, but SP, don't you think that for practical reasons, these impeachment cases are bothersome for the people and for Congress? Well, in a way, yes. 2 years Ako na. tatanungin, personal kong opinion. Personal kong opinion at this point, tatanungin mo ako. Unless blatant, pwede nang tigilan na natin yan. Walang Sawa problema na po sa ang tao eh. Parang wala nang gana, sabi nga ni Congressman Puno. Pati yung mga congressman, dahil wala na silang allocables, wala na rin silang gana. Wala na allocables, wala na pang gasto. That's a different story, Commissioner. Pero maganda po yung sa loobin nyo, so kung personal nyo lang na opinion, let's just keep on working, di ba? As Yeah, legislators, ang dami- tama na itong impeachment na ito. It's also Yes, ang affecting the dami economy. napaka-importante batas na dapat gawin. Oo, kasuhin na lang namin. Although, again, I'm prepared just in case. Dahil lang na pinagpaplanuhan ko na nga yan na tuwing umaga, alas 9 hanggang alauna, legislation, pagdating ng alas 3 hanggang matapos, every day, Monday to Friday, would be impeachment. Yun ang nakikita ko para matapos kagad yan. Pero pinaghahandaan ko lang, just in case na. Pero tanungin mo ako, gusto ko ba may impeachment? Huwag na lang. Tama. I agree with you. I agree with you, Sir President. SP, in fact, na-imagine ko na, you will be hearing 2 separate cases pag natuluyan, pumasok ang BBM impeachment, yung VP Sara impeachment, dalawang hearing yan. I mean, ano ang scheduling nyo dyan? Parang wala nang gagawin ng Senado. Hindi, yun lang. Ang gagawin natin sa umaga legislation, Monday, Tuesday, Wednesday. Tapos ang gagawin natin sa impeachment, kung may dalawang impeachment, which is very remote. Monday, Wednesday, Friday, isa. Tapos Tuesday, Thursday, Saturday, the other impeachment. Pwede ganun. Or Monday, Tuesday, Wednesday, or Thursday, Friday, Saturday, yung isa. Yan ang mga remedyo magagawa natin. Wala na kami magagawa halos. At alam mo, mabuti na lang, medyo bata-bata pa yung mga kasama ko dito. Pero meron kami mga super seniors dito na Super seniors. Kaya awas maputi na yung na buhok ko Diyos, malakas pa naman. Ang pahayag na ito ay lumabas sa gitna ng umiinit na diskurso, matapos igiit ni Soto na kailangan umanong pag-aralan o isulong ang charter change. Kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.